Kung meron kang ganito, ang halaga niyan ay 75,000. Wow! 75,000! Tapos kumikita pa sila doon. Mali na ang informasyon nila, kumikita pa sila doon. Nag-shooting kami ni Salome. Pagka dumating yung panahon, ayaw na niya mag-porn, lokal na sport, no? Arnis. Minana pa natin yung yan. Sa kanununuan pa natin. No? Alam mo, Pilipino na martial arts. Bihira yung 2005 na to. Itong piso, medyo hard to find yan. Sa lahat ng piso, hindi medyo mahirap. Yung kikita naman ako, yung walang masyadong yung minatira na mga konting karne dun sa buto. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Sir, pasok! May papatingin lang po ako sa mga old coins. Po kayo, sir. So, ano pangalan niyo, sir? Burn po, Burn. Tagasan si Burn. Payatas po. Payatas. Yes, Ay, sir. lapit lang ng Payatas, sir. Marami tayong kaibigan niya sa Payatas. Yung isang expert natin, malapit din to. Si Snipe Pagulaya. Yun lang, hindi siya nagaganito. Pero pwede rin naman sa mga ganito. Kung gusto nyo. Tingnan natin. So, kanino to, sir? Mga ano ko lang po yan, mga collection. Collection. Mag-alagaan ko po yan almost halos 15 years na po. 15 years. Okay. Tagal mo na rin kung collector ko. Po. Need ko lang kasi ng pera dahil pinaalis na po kami ng tirahan. So malungkot yung Christmas namin at saka New Year. Kasi 2 months lang yung nilaan sa amin. Nakiusap kami na baka pwedeng pag-graduatein muna sana yung mga bata bago kami umalis. Hindi po pumayag yung may-ari. Hindi pumayag yung may-ari? Oo. Kasi sabi niya, hindi kasi binili na yan eh. Hindi na kami may-ari niyan eh. Kaya hanap na lang po kami ng iba. Hanap na kayo ng ibang Opo. Wala akong way kung di magpakasakali lang na yan. Opo, Collection papakollection muna sana. Sige, ito magaganda. Mga uncirculated. Meron ka pa yatang error, Opo, error 2. Ito error. Ito, anong error nito, sir? Yung tinatawag nating hati, na ko yan sa vlogger ng Pinoy Coin Center. Minisage ko siya. Kasi sabi niya, kung meron kang ganito, ang halaga niyan ay 75,000. Wow! 75,000! Opo. Minisage mo na siya? Minisage ko siya. Sabi ko, kahit hindi na lang ganun ang halaga, basta totoo ka lang, 5,000 na lang. Ano sabi? Wala. 2018 pa yun. Yan ito. Error na yan. Ito yung hati sa likuran niya. Maganda tong error na to actually, die break. So, ang ibig sabihin ng die break error, yung paggawa kasi ng coin, yan meron parang press na gano'n eh. Pero isang may die dito sa yung die, parang impression nito. Tapos meron ding impression doon sa ilalim. Kinaganan yan. High pressure yan, ganun yan. Oo. Palo yan. Ngayon, dumarating yung point na nasisira yung die. Nagka-crack. Dumalabas dun sa coin yung pag-crack na yun. Yan yung impression niya, yung die crack impression niya. Pag napansin nila, uy, sira na yung die, tatanggalin na nila papalitan na nila yung die. Tapos napansin pa nila na may ganyang coin na mayroong sirang ganyan, inaano na yun, hindi na pinalalabas sa circulation niya. Sa kanila. Pero lang kung yung yung quality control ito tulog-tulog. Yun. Kaya nakakatakas yan. Pag tutulog-tulog yun, nakakatakas to. Eto, hindi na print ito. Meron siyang paminsan-minsan kasi nilalagyan ng yan lubricant. No? Tapos paminsan-minsan may naiiwan dun sa die niya, pinaiiwan. Tapos pag pinalo mong ganun yun, pati yung extrang grease na yun, o CAD error yung tinatawag, napupunta rin doon sa coin. Ang problema dito, dahil bago lang ito, hindi tayo maka-establish kung gaano karami yung nakalusot sa mint ng ganito. Dahil di natin alam kung gaano karami yung kanyang population, ganitong klaseng error, ay malay natin kung niya, pwedeng ito lang, di ba? Pwedeng 20, pwedeng 100. At dahil di natin alam yung number,
mahirap magpresyo ng mataas. Yun, to be honest So, kung may bibili sa inyo ng 75,000 sige, kagatin nyo. Nga lang, kinakagat nyo. Ang kanino, pero sabi kahit 5,000. Basta totoo. Basta totoo. Yun. Yan ang problema. So, maraming ganyan. Tapos, kumikita pa sila doon. Mali na ang informasyon nila, kumikita pa sila doon. Kaya na ganyan, na ginagamit yung kanilang site ng mga media para sa, pwede mo natin sabihin kasamaan yun. Kasi medyo kasamaan yun kasi sinungaling kumbaga. Binibigyan mo ng pag-asa na hindi naman pag-asa talaga yung mga taong nangangailangan. Oo. Ngayon, kahit nabebenta yung nila, pwede mabenta to. Problema dahil nga meron ka ng ganong exposure sa presyo. Siyempre, yung mga legitimate na collector na gustong bilhin ito, hindi mo na mabenta ngayon. Kasi sasabihin mo, barat naman itong ganito. May presyo ng mataas na binigay na hindi mabinibili sa inyo. Problema, bumibili ba talaga yung mga yun? Ito naman, this Philippines peso na 1907, yan, isa sa pinaka-common yan. Sobrang common niya. Actually, halos silver value na lang din yung bilhin. Ngayon, ito ay pwede na rin to kasi nga maganda yung condition. Uncirculated condition. Pwede na rin yan, pero huwag kayong aasa na matakas na presyo. Dito rin sa 1944 na 1 centavo. Yung 1944 na 1 centavo, ito yung pinaka-common. Ang dami pa nga. Oo. 250 pieces yung sa akin. Pero, kukunin ko to dahil nga maganda siya. Yung sa condition. Sa condition tayo nagkakatalungin siya. Okay. Yan. Okay, ito pambenta. Ito yung tawag dito, arnis na coin set, no? Mula 2005 ito Mula 1 centavo hanggang 10 pesos, 2005. Bihira yung 2005 na to. Itong piso, medyo hard to find yan. Sa lahat ng piso, medyo mahirap. Tapos meron siyang arnis na medal. Ginawa ito bilang parangal sa ating lokal na sport, no? Arnis. Minana pa natin yung yan. Sa kanununuan pa natin, no? Alam mong Pilipino na martial arts. Nung panahon ng Kastila, pinagbawal yung pag-practice niya naman. Panahon pa ni Lapu-Lapu, practice yan sa Mactan. At least yung sinasabi sa literature. Ito naman ay Bataan Corregidor na 50 pesos, 1982, silver coin. Ito yung Bataan Corregidor, ito yung last defense ng Pilipinas nung laban sa Hapon, nung sinasakop tayo, no? Bago pa mag-gera, meron ng plan yung USAP o yung sila MacArthur para kung sakali mag-invade yung Hapon mag-retreat sa Bataan at Corregidor. Bumagsak agad yung Manila kasi ginawa siyang open city. Ibig sabihin, wag nyo nang bombahin ito, wag na kayong mamaril dito sa Manila. Sa inyo na tong Manila. So iniwan nila yung seat of government, sila Quezon, iniwan nila yung Maynila. No? At nag-retreat papunta sa Bataan at Corregidor. Na doon sila gawa ng last stand. Hanggang sa magkaroon ng reinforcements. At dahil nga matindi ang galamay ng mga Hapon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga iba-ibang mga bansa na katabi natin, walang reinforcement na nangyari. Nag-decide na lang mag-surrender. Pero after yon, mag-retreat yung sila MacArthur at si Quezon sa Baring, no? Papuntang Australia. Yung mga coins, lahat ng silver coins galing sa treasury ng Pilipinas. Kasama din dito yung isang nabili ko noon, yung Quezon Roosevelt na commemorative coin noong 1936. Tinambak yun sa Manila Bay. Lahat yun. Malaking amount nung time na yun. $10 million yun. So anyway, ito yung commemoration ng last stand ng mga Pilipino sa Bataan at Corregidor. Kung makikita mo, yung Pilipino na, ito yung isa, sundalo ng Amerikano yan. Tapos itong Pilipino na sundalo, parang may kumakong presidente, no? Na mahilig ilagay yung mukha niya sa coins. Nung buhay pa siya. Sige, napakwento na tayo. Magkano ba to lahat, sir? Wow! Kadikada, meron ba kayong mga silver coins tulad ng American period coins mula 1903 hanggang 1945 na may denomination na 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos at 1 peso? Perahin nyo na yan. Kumukuha din kami ng mga gold coins at scrap jewelry.
Contact us at Dekada TV on Facebook. Actually, wala rin akong idea, sir eh. Bigyan nyo ako ng presyo. Tal, kayo naman nagbibenta. Saka alam nyo naman kung magkano yung nabilian. Ito kasi, yung sa ano lang din sa mga eBay, carousel, mga ganon. Ang presyohan talaga nito, nasa 4-5 to. Magkano bibenta sa akin? So, kayo na pong magdesisyon kung magkano kasi hindi ko need ko rin talaga ng pera kasi wala pinapaalis ako eh. Gano'n ang presyo sir? Para baka magkasundo tayo. Pag naman, masyado mahal, natawad naman. Kasi may kukunin sana ako nung lupa na maliit lang. Naku! Pwede sana mga 60. 60,000! Ito ba, sinubukan mo dun sa mga vlogger na nagsasabi nga 75,000? Yeah, 75 eh. Pilos ko pa yan sa kanya. Sabi ko. Hindi ko kaya ng 65 yan. Yan ang 60,000 yan, sir. Inano mo lang yata dun sa pangangailangan mo. Oo. Kailangan ko lang din talaga. Oo. Pero hindi ko yata mapupunan yung pangangailangan mo sa presyo. No? Bigyan nyo ako ng magandang realistic na presyo, sir. Yung realistic, kasi alam mo rin naman yung mga value niyan. Alam mo yung kikita naman ako, yung walang masyadong yung may natira na mga konting karne dun sa buto. Pagkakain kang ganun, parang sa 60 eh. Baka kahit yung bone marrow, wala na ako masip-sip. Sige, 50. Mahal? Mahal? Yun mo, kasabay. Nauna pa yan kaysa sa misis ko eh. Nakasama ko eh. Sir, ganito na lang. Kasi baka meron dyan nagpapamahal na pwede mo bang i-breakdown? Ito wala akong pero sa vlog ni Bustoyo, nung nakita kita na yung naalala ko yung lalaki, na 3 sila magkakapatid, na sabi mo, totoo yan. Ang binta lang din niya, 5,000. Ngayon, pinersyohan sa ni Bustoyo ng 100,000. Hindi pa siya pumayag nun. Kasi nga, 3 daw sila magkakapatid. Okay. Magpapaalam daw muna sa mga kapatid niya. Papaliwanag ko sa iyo, sir, ha? Oo. Ito kasi, sir, yung coin nyo is 1907. Opo. Ang pinag-uusapan, 1906. Right. 1906, kaya mahal yun kasi nung time yung 1905, silver value, kung ano yung face value niyan. Face value, ibig sabihin ito marami dun sa mga messages natin, ganyan. Pag pinapapresyon sa akin kung anong kano value, pag sinasabi ko face value, iba sa inyo, nagtatanong pa kung ano ibig sabihin ng face value. Yan ba? Tuto kayo mag-Google o kaya mag-dictionary. Dati dictionary lang yan eh. Pag meron ako hindi maintindihan na word, hindi ko na tinatanong dun sa kausap ko ano ibig sabihin nun. Kasi pupunta na lang ako sa dictionary, titingnan ko. So ito lang ngayon ko lang i-explain to. Yung face value, kung ano nakalagay dyan, kunyari piso yan, piso yung face value niya. Ganun. Okay. So time na yon, yung silver tsaka yung face value dapat pareho lang. Yung silver content niya. Ngayon, dahil tumataas ang silver nung panahon na yun, mas mataas pa kaysa dun sa face value. Ang ginawa ng US, nirecall lahat ng 1906 na piso. Dahil nirecall siya, tinunaw siya. Tapos ginawang mas maliit, ginawang 1907. So kung gaano kaunti yung 1906, gano'n naman karami 1907. Parang yung 1907, parang worth 2 year ng circulation yung ginawa nila sa piso. So ang estimated na surviving na 1906 na piso is 200 pesos. Ito, million ang vintage. Sa presyuhan, malayong-malayo dun sa diniscuss ng Bustoyo na 1906 pesos. 1907 po yung pinaka-code. Piso na lang pala yan?
Hindi piso yan. Hindi piso yan. Ang silver value, bili ko dyan. Magkano pag silver barrio sa'yo? Locally, nabibenta to 700. Yung sa ano ito yung ano talaga pang silver na. Pero ang standard na bili ko dito, dahil sobrang dami nagbibenta sa akin, 600 yung bili ko dito. Pesos. 600 pesos. Ito ba yung nagpamahal, sir? Oh, Kaya, magkano yung lahat yan pag wala itong piso? kaya na mag-decide. O, paano? Sige, tatawad na lang ako. Oh, sige. Wholesale price na lang. Opo, wholesale na lang. Pero malayo ito, sir, doon sa sinasabi niyong presyo. Ano? Ganun pala. 50,000? Tapos Tapos ano? 50. Tapos ginawa niyo ng 40,000. Opo. Tapos dahil tinanggap ko yung piso, ginawa niyo ng 30,000. Tapos 20,000 na lang dahil nagbago isip niyo. 8K. 8K na lang. Hindi 8K na lang. 8K talaga. 8,000 na lang. Oo, kasi nga yung presyo niyo, meron kayong mga meron kayong mga impressions na mali. Dahil nga doon sa mga ibang vlogger. Opo. Pwede nyo rin namang i-canvas muna. Kayo bahala. Basta ako, yung impression. Sana ako 1906 yan. Papalo pa ng mga, fine. Fine condition. Hindi pwede hanggang 15? 15! Hindi sir eh. Tagal ko nang kasama, 8K lang pala. Wala, pwede pa naman. Pwede mo naman siya benta pa isa-isa. At sa mas yung 15, baka kayanin niyo yan. Pero benta niyo isa-isa. Wala na mataas nun, boss. 8-1. Nakadalawang balik na ako rito. Ay, ano ka walk-in ka wala ka ng mga appointment. Buti nga, inabutan pa ako dito, galing ako kay Postoyo. Oo nga eh. Nag-shooting kami ni Salome. Kaawit ako ng niya. Artwork mo. So, pag dumating yung panahon, ayaw na niya mag-porn, tapos gusto na lang niya bumalik sa art. Yan. Tapos sumikat siya bilang artist. Painter. Tataas yan. Kaya yan ang investment. Yung sa inyo, investment din to, coins. O, tumataas yung coins. Totoo yan. Kung makakapaghintay ka pa ng 5-10 years pa, di mas pataas lalo yan. Hanggang sa point na kailangan mo Opo. tapos kailangan mo pagbenta. Yun yung Siguro, wag muna. pag muna. Opo. Sige. Basta yun yung presyo ko. Welcome ka bumalik dito anytime. Okay. Huwag anytime, mag-message ka. Pag bumalik ka dito, 5K na lang yan. Sige sir. Ayan, dahil respeto ko yung mo. Oo. Sige, basta wala namang pilitan dito. Basta rin yung presyo ko. At meron kang presyo. Hindi tayo magkasundo. Yun. Last try, 8.5. Wala talaga eh. Wala. Sige. Matindi ang pangangailangan mo. Opo. Sige sir, try mo muna. Pwede mo makuha yung 15. Tsaga-tsagain mo lang yung ibenta. Pero ako, wholesale nga yung bili ko. At yun yung yun yung pwedeng bilhin ko na kikita ko. Okay. Yung para meron naman ako konting bulalo na nasusok. Sige po sir. Sige sir. Thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you. Sige sir. Punta ako kay Boss Angelo Bernardo kasi nagpa-check ako ng mga coins ko. Okay. Nagustuhan ko naman din yung niya. Nga lang, may need namin ng so yun, napaliwanagan ako. So, thank you. Salamat po. Boss, thank you.